In this video, pag-uusapan lang natin ang Bitcoin halving kasi marami pa din ang hindi nauunawaan ang proseso nito. Mas marami ang hindi nakakaalam kung ano ba talaga to, yung impact niya kay BTC at sa crypto market as a whole. Minsan may nakita ako na comment, akala nila every January yung Bitcoin halving. Ibig sabihin lang yan, dumadami yung newbies sa market, dumadami yung nagkaka-interest dito, at dito sa video natin i-explain ko yung kabuuang konsepto ng Bitcoin halving. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Bitcoin halving, ito yung event na nangyayari sa Bitcoin network. Kumbaga, nakaprogram siya since the inception of Bitcoin, na kung saan yung reward na nakukuha ng mga Bitcoin miners ay nahahati. Kasi para tumakbo ang Bitcoin network, makapag-process ng mga transaction sa blockchain, meron ditong mga Bitcoin miners na nakakalat sa buong mundo. Sila yung nagpapanatili sa stability ng network. At sa trabaho na ginagawa nila, ang kapalit nun, nakaka-receive sila ng Bitcoin rewards. So ito yung bayad sa kanilang serbisyo. At every Bitcoin halving, nababawasan yung Bitcoin rewards na nakukuha nila. So ito yung nakaprogram sa Bitcoin network na ginawa ni Satoshi Nakamoto. So ano bang dahilan bakit niya nilagyan ng Bitcoin halving? Ang primary purpose nun is to control inflation. Although, meron lang 21 million total supply si Bitcoin at nakakapaglabas lang ng bagong Bitcoin galing dyan sa 21 million na supply na yan sa tulong ng mga Bitcoin miners. Yung reward na nakukuha nila, at kapag nakapagmina na ng Bitcoin ng mga Bitcoin miners, binebenta nila yon sa open market at yun naman ang nabibili natin sa mga exchange. Ibig sabihin nasa circulation na. At dahil nga sa halving na typically every 4 years nangyayari, nababawasan yung nakukuha ng mga miners. Hindi din ganun kadami yung napupunta sa circulation. At yung disenyo na yan nga ay ginawa para ma-prevent ang inflation na problema ng buong mundo ngayon. Kasi paano ba nilalabas ngayon ng fiat currency? Yung mga perang papel na ginagamit natin, dollar or peso, piniprint lang yan sa utos ng central bank. Matagal nang hindi binabaka pa ng ginto ang fiat currency. Kaya napakataas na ng inflation ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya kung mapapansin nyo, ang taas na ng bilihin ngayon, sinasabi natin, buti pa dati ang mura ng bilihin. Samantala ngayon, ang mahal-mahal na. Sa totoo lang, hindi naman nagmahal yung bilihin. Bumaba lang yung value ng pera natin. At dahil yan sa inflation. Kaya iba yung pagkakadesign ni Bitcoin kumpara sa fiat currency. Deflationary ito, limited ang supply, at mas lalo itong pinaganda sa halving event mechanism. Now sinasabi natin na every 4 years nangyayari ang Bitcoin halving. Pero literally, nangyayari ito every 210,000 blocks. Kapag sinabi natin na blocks, ito yung parang page sa ledger book kung saan nakarecord yung mga Bitcoin transactions. Ang mga Bitcoin miners ang tumatrabaho niyan. Ang average kasi tumatagal ng 10 minutes para mailagay yung block of transaction sa Bitcoin network. So kung ikakalculate natin yung 210,000 blocks na yon, aabot siya ng 4 na taon. Kaya nga approximately every 4 years. So silipin natin yung history ng Bitcoin halving since the inception of BTC noong 2009. Nangyari ang first Bitcoin halving event noong November 2012. So bago pa mangyari ang event na ito, ang nakukuha ng mga Bitcoin miners sa pagmimina ng Bitcoin ay 50 BTC. After this event, nahati siya at naging 25 BTC na lang. So from 50 BTC, naging 25 BTC na lang. That's the effect of halving. At nung panahon na yon, pre-halving event, naglalaro lang yung price ni BTC sa $10 to $12. At pagkatapos nga ng Bitcoin halving, mga ilang buwan din ang lumipas. By April 2013, nag-all-time high na si BTC, lagpas $200 na. Yung second halving naman, nangyari ito noong July 2016. So this time, from 25 BTC na nakukuha ng mga miner, nahati ito ulit at naging 12.5 BTC na lang. Sa era na ito, medyo volatile na si Bitcoin pero tuloy-tuloy na yung pagtaas niya. Kaya noong early 2016, naglalaro na yung price niya sa $400 to $700. Pre-halving event pa lang yan. After Bitcoin halving, mas lalo pang tumaas si BTC at nag-peak ito sa nearly
20,000 noong 2017. Yung third halving, nangyari naman ito noong May 2020. From 12.5 BTC to 6.25 BTC na lang ang nakukuha ng mga Bitcoin miners. So paunti ng paunti yung nakukuha na Bitcoin rewards habang tumatagal. Ibig sabihin kumukonti din yung Bitcoin na pumapasok sa circulation. Dahilan para tumaas yung price kasi tumataas din yung demand. Pre-halving event, naglalaro yung price ni BTC sa $8,000 to $10,000 pero sa panahon na ito, meron tayong Black Swan event na nangyari due to COVID. Merong global economic uncertainties, nagkaroon ng significant drop si BTC noong March 2020 pero nakabawi din ito agad. Then after the halving, noong May 2020, hindi agad nag-rally si BTC pero makalipas ng ilang buwan, doon na nagsimula ang pagtaas ng price hanggang umabot ito ng 60,000 noong April 2021. At ang susunod na Bitcoin halving ay mangyayari sa April 2024, next year. So yung current reward ngayon is 6.25 BTC, magiging 3.125 Bitcoin na lang yan after Bitcoin halving. So ano sa tingin nyo ang magiging price valuation ni BTC after Bitcoin halving? Kasi kung titingnan nga naman natin yung history, tumataas talaga siya after Bitcoin halving. So let me know your opinion in the comment section. At dito nanggaling yung narrative na yon na after Bitcoin halving, tumataas yung price ni BTC kasi nga kumukonti yung Bitcoin na pumapasok sa circulation, tapos tataas din yung demand, low supply plus high demand, ang katumbas nun ay pagtaas ng price. At malaki yung impact ng event na ito hindi lang kay Bitcoin. Andyan kasi yung anticipation ng mga investor at yung wide speculation sa market. Katulad ng narrative about altcoin season. Pagkatapos kasi mag-rally ni BTC, tendency ang iniisip ng mga investors, lilipat yung mga whales sa mga altcoins. Dahilan para mag-pump din sila. Babalutin ng euphoria ang cryptocurrency market. Hindi naman habang buhay pataas lang ang price, then papasok ito sa susunod na market phase. Pero ang tanong, dahil limited lang ang supply ni BTC, paano kapag naubos na ito? Ano ang mangyayari? Well, meron na akong video na nagawa dyan before, so iiwan ko na lang yung link sa description kung interesado kayong panoodin yon. Okay? So yun lang ang video natin for today. I hope may natutunan na naman kayo dito sa channel. Good luck and see you on the next video.